Magandang hapon po mga ka-inklunasyon. 3:00 na naman ng hapon at nandito ang inyong mga ka-inklunasyon tulad nila Teacher Aisel, ang ating sign language interpreter, si JM, ang ating technical support, ang TERCAP for the captioning, syempre si Direk Ina na ating program coordinator at ang ating sexy co-host na si Miss Janine Cruzet. Hello po sa inyong lahat at sa ating mga manunood. Ako po ay si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, isang dentista na nakaupo po sa wheelchair. May nunal po ako sa gitna ng aking ilong. Kulay light brown po ang aking buhok na nakatali. At ang aking pong suot sa hapong ito ay kulay itim. Meron po akong necklace na iba-iba po ang kulay at ang aking earring ay kulay egg yellow. So ito po ay ginagawa natin for inclusive facilitation. So Miss Janine, paki-describe nga ang iyong sarili. Thank you, Doc J. Ako si Janine. Sa ngayon, naka-long sleeves ako na maroon. Crop top to actually ni Doc J. Naka-spaghetti strap pero sabi medyo mag-formal tayo today. Yes. Maroon to. Naka-long sleeves ako and I got a long hair and light complexion for our person with visual impairment. So, yun siya. Doc J. Thank you. Okay, at meron kang nakasuot na Yeah, hair clip. Hair clip na color gold. Tama ba, Doc J? Hindi ko masyadong maaninag. Okay, ngayon tong buwan ng February ay marami tayong sineselebrate tulad ng katatapos na Valentine's Day. So naglipa na syempre ang mga bulaklak, ang mga chocolates. At 'di ba, wala si Miss Janine, nasa Bangkok lang naman. Tama ba ako? So ang grupo ng Inclunasyon ang nagsagana sa mga chocolates nung tayo ay nagkaroon ng strategic planning for 2025. So ngayon po, yung pong assessment na yon ay nangyari po sa Andrea Hidden Resort sa Tagaytay sa pag-aari po nila Jing and Lulu Karingal. Maraming salamat sa inyong mag-asawa sa pagpapaunlak na doon ganapin ang ating 2024 assessment at yun nga yung 2025 strategic planning. At ngayon din, kahapon ay ginunita ang ating makasaysayang people power. So that was 1986, right, Janine? Ilang taong ka noon? Na elementary pa lang ako nun. Elementary, high school na yata ako noon. So anyways, at yung para naman po sa ating munting kaalaman, ang nasa Philippine Registry for Persons with Disability as of February 11 ay 2 million na. 2,08,233 as of February 11. Parang ang dami na, no? Pero pag titingnan natin ang ating populasyon, ay halos wala pa itong 2%. So, ngayong hapon naman po, ang ating discussion ay tungkol sa Proclamation number 157. Ano po ba ito? Ito po ay declaring the month of February as National Down Syndrome Consciousness Month. At ang ating theme for this year ay 321. Ano po ba itong 321 ito? I-explain po sa atin ng butihing guest natin mamaya. 321 and beyond, raising aspiration, inclusion, support, and empowerment for people or children with Down syndrome. So, Miss Janine, kindly introduce our guest. Thank you, Doc J. Una po, bago ko pakilala yung aming pong panauhin sa araw nito, sa hapon nito, batiin ko muna po, Doc J. Allow me na batiin ang ating po mga nakikinig ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming
pong programa ng Inklusyon FB Live program. So sana po sa hapon na ito marami po tayong matutunan mula po sa ating panauhin sa araw na ito. Ngayon po, kagalakan po ng Inklusyon ay ipakilala sa inyo ang aming pong panauhin sa hapon na ito. Siya po ang current president po ng Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation. He is a people person guy. He's very friendly, compassionate, and very active in advocating the rights of persons with Down syndrome. And also, he's a Bible reader and a follower of Jesus Christ. He's really, serving for others and working as a CEO for Wings Enterprise Incorporation, and also a happily married man with Princessa Sunny Harder, and also a very proud father of Adeline Luis Harder, who is a person with Down syndrome. It's our honor to introduce to you our guest, Sir Luis Harder, the president of Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation. Hi, sir. Hello po, sir. Ay, Sabi niya, magandang hapon. Yes po, thank you po sa pagpapaunlak. Ang sabi ni Sir kanina, Ka Luis is better sa pag-address sa kanya. Okay. Yung nasa likod po, introduce po yung how do you look this afternoon and what's in your background and who is in your background? Okay. Ako si Luis Harder at kayumanggi ako. Nakasuot ako ng salamin dahil gusto kong makita ang kagandahan ni Doc Jean at ni Janine. At ang buho ko ay salt and pepper, that meron akong maiksing bigote at balbas na salt and pepper na rin dahil ako ay senior citizen na, 65 years old na ako. At nasa background ng aking screen ay ang aking magandang anak na si Adeline Lois. Siya ay 14 years old at dalaginding na at meron siyang Down syndrome. Kaya siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa Down Syndrome Association of the Philippines at nai-interview tayo ng Inklusyon upang mabigyan pa natin ng kaliwanagan kung ano ang kondisyon na tinatawag nating Down syndrome. Yun po, maraming pong salamat. To start with po, kumusta naman po kayo ngayong araw na to o ngayong hapon? We're doing good, sa itong araw na to. Actually, nabigyan ako ng pagkakataon upang sunduin itong aking anak na si Adeline Lois sa kanyang school, So looking forward ako lagi na makasama siya kasi nakikita ko yung kasiyahan niya pag ako yung sumusundo sa kanya. Saka nagpapabili siya lagi ng spaghetti pagkasama ko siya. Yes, si Luis po ay nakasuot ng sombrero, kulay flesh po yun, Yes, Tapos, parang, I don't know the cut niyan. Miss Janine, ikaw yung sexy, yung nakalabas ang balikat. At ito ay bright red po ba yan or orange? Tangerine. Tangerine yung kanyang suot. At siya po ay may pagkatisay. So, eto na po, simula na tayo. Alam niyo po, ang Inklusyon at ang Philippine Coalition po on UNCRPD ay isinusulong o avid advocate ng disability inclusive language. So ano po ba ang politically correct or accepted words para natin ma-address ng appropriate ang those persons with Down syndrome? Yes po. Katulad po ng dapat po ba natin silang tawagin na mongoloid, retarded? Kung hindi po, bakit po ba? Unang-una, maling-mali po na tawagin sila nung M-word na mongolism, ganon, and retardation, tinatawag silang retarded. Dahil una po, ito pong mga words na to ay obsolete na, Obsolete na, Iniiwasan, Pwede lang sana i-delete na natin sa ating mga bokabularyo. Dahil unang-una, offensive po yung word na yan. Mga offensive po yan. Nakaka-offend po yan sa mga
sa mga tao na mga individual katulad ng aking magandang anak na may Down syndrome, no? And ganoon din sa lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Kasi alam naman natin yung mga salita na yan na ating binanggit kanina, ginagamit yan for to parang panukso ba? Parang bullying po? Parang pambuli, pang-derogatory siya para laitin, no? Laitin ang isang tao. So, it's an injustice, no? Para unfair naman para sa mga individual na may Down syndrome o kung ano pa man yung kanilang kondisyon na gagamitin yung kanilang kalagayan upang manlait o manukso ng ibang tao. Mhm. So, para po yun sa kalaman ng ating manonood, what about po yung mga special person or yung mga special needs? Applicable pa rin po ba siya sa panahon na to? What do you mean? Words? Yung mga words na special persons, kasi po ako as a person on a wheelchair, I don't want to be treated special. Parang yun po, rights-based tayo na sinasabi natin, may mga specific needs lang po ang isang taong may kapansanan. Kung alam naman natin ang pangalan nung ating kung kakilala naman natin, wala nang iba pang magandang salita na maririnig sila kundi yung kanilang pangalan. Music to their ears yan, di ba? Yes. Hindi naman, gamitin natin una yung halimbawa, kapitbahay, yung aking kapitbahay na may Down syndrome o yung aking kaibigan na may Down syndrome, ganun. Unahin natin yung tao bilang paggalang sa kanila. Pangalawa, yung kanilang kondisyon. Yes po. Yes, kanina po sa theme natin nabanggit yung 3-2-1. Sabay-sabay kaming nagtanong kanina nung Director Ina at saka ng staff si Janine. Ano po ba ang ibig sabihin ng 3-2-1 sa ating theme? Okay, kasi ganito yan. Ang Down syndrome talaga, bigyan kita nga ng background na yung Down syndrome, yung Down galing kay Dr. Langdon Down. Apelido yun na kay Dr. Langdon Down. Nung mga 19th century doctor siya, naging interesado siya dun sa kalagayan ng mga individual na may Down. Pinag-aralan niya. So kaya napansin niya na parang pare-pareho sila sa estado ng kanilang tindig, yung itsura nila. So, syndrome, pare-pareho sila. Pare-parehas po sila, yes. Pare-parehas. Kaya tinawag yan na syndrome. Ngayon, since si Dr. Langdon daw nagkaroon ng unang interest para mabigyan sila ng proteksyon at maibigay sa kanila yung tamang pangangalaga. And in honor of Dr. Langdon daw, binigay na yung Down syndrome. Yung Down syndrome. Ano po yun? Di ba yung sabi nyo, Down syndrome or trisomy? Trisomy 21. Okay. Explain lang po ng brief. Si Dr. Legion naman na nagpatuloy ng pag-aaral tungkol sa Down syndrome dahil gusto niyang malaman. Saan pa nanggaling to? Bakit nagkaroon ng Down syndrome? So sa kanyang pag-aaral, pinag-aralan niya yung mga chromosomes. So na-discover niya na merong chromosomal anomaly. Yung 20 pairs, kasi meron tayong 23 pairs. Bawat individual, no? Ay merong 23 pairs, 1 to 23. So, pere po yan, laging pares. Isang X, isang Y, isa galing sa nanay, isa galing sa tatay. So, 23 plus 23, 46. Tama? 46 chromosomes, di ba? Okay. Ngayon naman po, sa case ng mga individual na may Down syndrome, meron silang 47 chromosomes. So, ang tanong, bakit naging 47? Ba't may extra chromosome na isa? Ngayon yung extra chromosome na po yun, nakita dun sa 21st chromosome. I see. So 1 to 23 ngayon dun. Pagdating sa 21, sa halip na one pair, isang Y o isang X, nagtatlo. Either naging dalawang X, Y, o kaya dalawang Y, X. So, kaya tinawag siya sa halip na pares, no? Naging trio siya. Kaya trisomy 21. Trisomy number. Yan po yung yan ang symbolism ng 3-2-1, trisomy 21. So pag ang isang
Ang Down syndrome, medically, ang tawag sa kanya trisomy 21. So, ginamit na namin yung 321 para ma-identify, Yes. Aha. para may connection po dun sa kalagayan o sa kondisyon ng mga taong may Down syndrome. Ayun, naintindihan ko na rin. So, Miss Janine, ano ang iyong i-address kay Kaluis. Ka Luis, yes. Tanong na po ba kung... Yes, oo. So, About maraming salamat po Sir Luis doon sa inyong pagpapaliwanag tungkol doon sa 321. Medyo mahirap siyang intindihan kasi medical terminology siya. Kahit ako, Doc Jean, may medical background din. Nakalimutan ko na yung mga X and Y. Yes. Anyway, mas interesting pong pag-usapan naman natin, Ka Luis, yung tungkol naman po sa inyong magandang anak na si Adeline. So, kumusta naman po si Adeline at paano naman po yung pagpapalaki niyo po sa kanya bilang person with Down syndrome and paano din po kayo bilang pamilya? Si Adeline, 14 years old na siya ngayon, ano? And mag-15 siya sa November, this coming November. So bilang isang dalagita, meron na din siyang mga infatuation, Wow. And kung tatanungin niyo ko, kanino naman siya nagkakagusto? Sa K-pop, yung mga K-pop stars. Ay, Oo, so Cute. sila Jungkook ng BTS, sila Jake ng ENHYPEN. Kaya pati ako ina din ako sa music ngayon, K-pop na rin ako, no? So basically, parang pag tiningnan mo, normal naman yung aming yung takbo ng aming buhay. Kaya nga we're just a typical family, no? Na kasanayan na din namin. And pumapasok si Adeline Lois sa isang inclusive school. No? Grade 5 na siya ngayon. At tuloy-tuloy din ang kanyang pagpasok sa mga therapy centers, no? Kasi ang isang individual na may Down syndrome, kailangan lagi nila yung mental stimulation at saka makakatulong din ito sa kanilang development ng kanilang social skills, sa kanilang communication, pakikisama sa ibang tao, pakikipagkaibigan, yun. So, mahilig din siya, sir. Mahilig din si Adeline ng TikTok. Nagti-TikTok din po si Adeline or hindi po siya masyado sa social media? More on YouTube siya kasi mahilig siya sa mga video. Oo, mahilig siya. Tsaka meron siyang isang katangi-tanging kakayanan. Opo. Nakakabuo siya ng jigsaw puzzles. Ay, galing. Oo, yung jigsaw puzzles na hindi konti minsan 500 pieces, 600 pieces. Nabubuo niya yun, nagagawa Mga niya. ano po yan, mga ilang oras niya na gagawa, let's say 500, days naman or oras lang? Pinakamatagal na yung 2 araw. Pero minsan, kagaya nung itong kahapon, nabuo niya sa loob ng 1 araw yung So, not necessarily 1 araw. Ilang oras lang nabuo na niya yun. Yeah. When you said po, nasa isang inclusive school siya, you mean naka-mainstream po siya? Hindi siya nakalagay katulad ng ginagawa na nasa SPED, tapos naka-separate, individual learning? Ano yun? Parang combination. Combination siya ng regular schooling. Meron siya mga kaklase na mga bata, no? And then, sama-sama sila nag-aaral, no? Kasama yung ibang mga... So, naka-mainstream nga po. Oo, no? And then, inihiwalay din sila para turuan naman sila ng life skills. So, life skills. Oo. So, dito sa bahay, si Adeline, she can fix herself, nakakaligo mag-isa, nakakapag-bihis mag-isa, nakakain mag-isa. So, we're doing our best. Kaming mag-asawa, we're doing our best na maging independent si Adeline Lois sa kanya habang siya lumalaki. May kapatid po ba siya, sir? May kapatid po si Adeline? Meron siyang kapatid. Mas bata sa kanya, si Beatrice. So, in the family po, siya lang po yung may Down syndrome, sir? Siya lang yung may Down syndrome.
And yun nga, isa siguro sa challenge ng mga family na na may anak na may Down syndrome kasi may tendency kasi na may tendency na mabigyan ng mas maraming atensyon yung Attention, right. Oo. So yun na doon naglalaro yung paano mo ibabalansihin to, ganun, para siyempre yung bata, ang isa, yung bunso, lumalaki, baka magkaroon ng selos sa kapatid. And sa kabutihang palad, napalaki naman namin sila ng maayos na sila. Kumbaga, equal footing, in equal footing po yung treatment. So may gusto po ba kayong i-share sa mga kapwa ninyo nating magbulang o pamilya na hanggang ngayon po ay nasa denial stage pa? Okay. Good question. Ito, tatapatin ko na po kayo, hindi po yan makakatulong sa inyo, yung denial na yan. Pero denial stage na yan. So mas maganda na mas maaga na matanggap ninyo, makakuha kayo ng mga tamang impormasyon tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Katulad nga na sinasabi, the truth shall set you free. Mas magiging mas magiging panatag ang inyong isipan, ang inyong puso, at mas makakapag-isip po kayo nung kung ano talaga ang dapat gawin sa pagpapalaki sa inyong anak, no? And yung denial stage po na yan na tinatawag natin, it causes the fear of the unknown, it causes undue stress to the family, na minsan pati kayo mag-asawa nag-aaway sa halip na magtulungan kayo at magkaroon kayo ng isang pananaw, paano ba natin palalakihin ang batang ito. So I would suggest, and not only suggest, I would recommend na yung anak ninyo ipa-chromosomal testing natin, i-karyotyping natin, para nang sa ganun malaman natin kung talagang trisomy 21 yan, mabibigyan kayo ng genetic counseling ng isang geneticist o ng isang developmental pediatrician para maipaliwanag sa inyo ano ba yung kalagayan ng inyong anak. And also, sumapi po kayo sa Down Syndrome Association of the Philippines dahil ang DSAPI po ay isang parent support group. Puro po tayo mga magulang dito. And mapapad naman namin sa inyo na hindi kayo nag-iisa at pipilitin natin sagutin lahat ng inyong katanungan mula sa inyong kapwa magulang na meron ding isang anak na may Down syndrome. So siguradong nauunawaan po namin ang inyong kalagayan. Luis, meron lang po akong Janine, meron lang akong gustong i-share. Kasi meron akong pasyente na has been with me mula pa bata siya, mga siguro grade school years. Ngayon, may denial talaga yung magulang. Yung bata ang nagsabi sa amin in front of the mother na sabi niya, Doktora, I think there's something wrong with me. Pero siya po ay isang taong may autismo. So, kinausap ko po yung mother. Sabi ko, 30 years old na yung anak mo. So, kailangan niya na talaga maintindihan what really is his condition. Tapos, inunti-unti namin, every week sila sa clinic kasi meron nga po tayong dahil because an advocate, so yung tiwala is nandoon. In short po, naiparating namin sa bata, and naman po siya, he's driving. So nakakapag-drive siya, walang problema. Kaya sabi ko, high functioning ang anak mo. So kailangan lang niyang malaman bakit daw hindi niya kayang makapag-comprehend. Sa bata po nang galing 'yon na hindi siya makapag-comprehend sa kanyang sitwasyon, parang ganon. So tama po yung sinabi niyo na yun na nga, iwasan yung denial para mas magkaroon ng magandang pakikitungo or pagpapalaki doon sa bata. So sa medical po na aspeto, ano po yung ibabahagi nyo dun sa mga kinakabahan ng mga magulang at nagkaroon sila ng anak na may Down syndrome? Sa totoo lang, Doc, nakakakaba naman talaga. No? It causes undue stress and labis na anxiety. No? Kaya lang, itong mga emosyon na ganito, hindi talaga siya makakatulong kasi hindi ka makapag-isip ng tama. At hindi ka makapag-isip ng tama kasi hindi mo noon alam kung ano talaga ang nangyayari. So kung hindi mo alam ang nangyayari, kung nasaan ka, ano yung kalagayan mo, at ano yung kalagayan ng anak mo, siguradong hindi ka
makakagawa ng mga tamang desisyon, di ba? You cannot move forward. So if you cannot move forward as an individual or as a person, as a family, apektado kayong lahat dun sa loob ng bahay ninyo. So mahalaga na humingi ng tulong. Katulad naming mag-asawa, nung kami nag-iisip, ang tanong namin, ano ba yung gagawin natin? So inamin na namin sa aming sarili, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin dahil itong anak natin ay nag-iisa na merong Down syndrome. Hindi natin alam kung ano ang Down syndrome. So we sought professional help. Lumapit kami sa isang developmental pediatrician. So itinuro sa amin, ito yung mga gagawin nyo, kailangan nyo ng check-up. Pero taniliwanag muna sa amin ano ang Down syndrome and then so on and so forth, ano yung mga dapat na medical check-up ng bata. And doon lang napanatag yung loob namin at din nga sabi ni Doktora, makipag-ugnayan kayo sa Down Syndrome Association of the Philippines at malaking tulong ang nagawa sa amin ng asosasyon para kami bilang isang pamilya makamove forward kami at maalis yung stigma kasi parang iniisip mo stigma So nawala yun, hindi, may ano yan, okay lang, wala tayong dapat problemahin na ang problemahin natin yung kalusugan ng anak natin dahil pag napalaki natin siya ng malusog, mas magiging maganda yung development niya as a person. Opo, tama kayo dyan. Miss Janine? Opo. Any question for Ka Luis? Yes po, Sir Luis. Since you keep on mentioning the Organization of Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation or DSAPI, pakipaliwanag naman po sa ating mga makikinig, ano po ba ang Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation at paano po ito makakatulong din sa pamilya po na may miyembro na may Down syndrome po, sir? Okay. Ang Down Syndrome Association of the Philippines ay isang parent support group, no? Lahat kami dito, mga officers, lalo mo kagandahan sa asosasyon namin, lahat kami mga members dito, may anak kami na may Down syndrome. So alam namin ang pintig ng puso ng kapwa namin magulang na may anak din na may Down syndrome. Even yung general manager naman namin, meron siyang kapatid na may Down syndrome, 43 years old na. And yun, ang layunin talaga namin, matulungan. Kasi pag nabigyan ka ng isang anak na may Down syndrome, sa umpisa, matataranta ka talaga. Kasi mag-aalala ka, hindi mo alam to, di ba? Iniisip mo, nakukonsensya ka, pinarusahan ba ako ng Diyos? May nagawa ba akong mali? Namamana ba? Ganon. So, nandyan kami para ipaliwanag ito sa mga magulang. Na sa ganon, yun nga, maisaayos agad yung kanilang isipan, kanilang puso na please move forward as soon as possible, alang-alang sa inyong anak at alang-alang sa inyong pamilya. Ayun. So, bago po natin ipagpatuloy, pakinggan po muna natin at panoorin ang sarili po ninyong komposisyon, Ka Luis, na inalay niyo po sa inyong anak. JM? May awit sa aking puso para sa iyo lamang ang himig at titig galing sa pag-ibig para sa iyo dahil sa iyo di ko pansin iyong kalagayan, minamasdan ang iyong kagandahan. Dalangin ko
kabutihan at kainaman ng iyong katauhan. Labis kang minamahal, pagkat biyaya kang tunay ng may kapal. May pagsubok sa ating buhay, luhat kalungkutan ng binigay. Ito nama'y nalagpasan at nagbunga ng tuwa't kasiyahan. Kaya't ito'y tandaan, anuman ang ating mga dinaanan. Pangako'y hindi kita iiwanan, ugnayan na hati walang hangganan. Kalakasan, kumakatinga ng buong katapatan. May pag-asang walang hangganan, pagmamahal na hindi nag-alinlangan. Kalakasan, kumakalinga ng buong katapatan. May pag-asang walang hangganan, pagmamahal na hindi nag-alinlangan. Kailanman ang pag-ibig walang kapintasan. Nako, nakaka-touch naman ka, Luis. Di ba? Yung mga wordings nyo, pwedeng ilaban dun sa ano po ba yung may original contest? Ano? Inilaban nyo po ba ito? Hindi, ma'am. Doc, hindi pa natin naisasali yan. Pero maraming salamat for playing the song. Yeah, I dedicate this una-una sa aking anak. Pero sa akin ding mga kapwa magulang na nabiyaya Yes po. ng isang anak na... Yes po. Pakibigyan nga po kami ng konting background ng composition at ano po yung nasa sa loob nyo nung isinulat nyo yung nasabi nyo na ang inyong anak, ang inyong kalakasan? Ano kasi yan, Doc, no? Yung kanta na to, regalo ko sa anak ko nung 13 years old siya. So, the song took like parang 13 years in the making siya kasi parang
may pinagdadaan, we have a journey, di ba? Yes, opo. I do So understand. parang sabi ko, kung isusulat ko itong aking mga, naming mag-asawa, yung aming mga nararanasan, napakakapal na libro nito. So parang sabi ko, sana mabigyan ako ni Lord ng isang kanta na mailalagay lahat ng gusto kong sabihin, yung damdamin ko, yung damdamin namin para sa aming anak, ano yung mga pinagdaanan namin, ano yung mga pag-asa namin na eventually, bottom line, ganito pala ang magmahal ng yung unfailing love and unconditional love. Napakaganda pala na binibigyan kanya ng kalakasan, binibigyan kanya ng pag-asa, ganon, binibigyan kanya ng kasiyahan, binibigyan kanya ng kahulugan sa buhay. Sa buhay, yes po. At sa atin naman po bilang magulang pa rin, ano naman po yung sa community? Ano ang may sasuggest nyo para ito ay maging isang inklusibo? Sa community in general, no, gusto sana natin na, yun nga, maging open-minded sila and wala namang masama kung gumawa tayo ng kabutihan. Alam nyo, ang mundo natin is so toxic, di ba? Yung parang lalo makita natin sa social media, parang namang magagiliti ng mga tao, ganun, no? So, we are encouraging na itong mga tao na why not try a little kindness, a little gentleness, lalong-lalo na sa mga tao na may kondisyon, ganon, katulad ng mga anak namin may Down syndrome. By the end of the day, siguro you will see, makikita mo sa sarili mo na may kakayanan pala akong magmahal, may kakayanan pala akong gumawa ng mabuti, and yun, it will make you, it's a realization na may kabutihan naman pala sa buhay ko, sa katauhan ko, diba? So it's a blessing. It's a blessing na maging blessing para sa ibang tao, sa ating kapwa-tao. Okay, Miss Janine? Opo. Thank you po, sir, doon sa inyong pag-share ng inyong kanta. Marami pong na-bless doon. Isa na po ko doon. Parang gusto ko, Doc Jean, umiyak kaya lang naka-video. Dahil mahilig ka rin kasi mag-gitara, right? Nakaka-relate ako. Very striking po yung lyrics nyo, Ka Luis. So, balik po tayo din sa inyo pong organization na Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation. Naipakilala nyo na po sa amin yun, sir. And gusto po namin malaman, sir, ano po ba yung layunin ng inyong mga programa sa DESAPI at ano-ano po ba yung mga programa na po na yun na pwede nyo pong i-share sa amin pong mga nakikinig sa hapon na ito, sir? So all year round meron tayong early intervention seminar. Ginagawa natin to 4 days, 4 times a year, no? At ang layunin nito para maagapan natin yung mga bata kasi nga ang Down syndrome meron siyang delayed yung kanilang physical and mental development. So kailangan magkaroon ng early intervention, maturuan yung mga magulang ano yung mga dapat gawin para hindi naman mahuli masyado yung development ng bata. Okay. And we have other seminars para sa communication, sexuality, in person with Down syndrome, and so on and so forth. Mm-hmm. Pero meron din tayong isang privilege ng isang member ng Down Syndrome Association of the Philippines, yung healthcare for Down namin. Yung healthcare for Down, libre yun na medical mission na binibigay namin. There are like 15 doctors na nandoon, 15 specialists, no? And may mga therapists din doon. So, nandiyan. So, libre lahat yung mga check-up, merong 2D echo, no? Libre lahat yan, So, once a year, binibigay namin yan. And then, meron din tayong mga job programs, nakikipag-ugnayan tayo sa mga iba't ibang establishments para magbukas sila ng pinto para tanggapin nila yung ating mga members na may Down syndrome na makapagtrabaho naman sa kanilang mga kumpanya. So far, marami na din naman tayong naaabot na mga companies na ganyan. And sa February, itong biyernes,
kakatagpuin naman natin yung mga local government units, yung mga Persons with Disabilities Affairs Office, no, yung Happy Talk na tinatawag natin. Bakit? Gusto natin kasi na ang layunin nito ay gawin nating safe, inclusive, and friendly ang mga communities, no? Down to barangay level hanggang sa sa kapulisan, sa CDRRMO, lahat ng mga frontliners sa communities natin, maski yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, market vendors, sidewalk vendors, para alam nila, pag nakita nila ang isang bata, may Down syndrome siya, hindi nila ibubuli, kundi kung nag-iisa, they will keep them, gagawin pa, isi-secure nila para hindi mapahamak yung bata. Ganun. Luis, nationwide po ba ang inyong organization? Tapos more or less sila na po ang ating mga miyembro? Marami tayong affiliates sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no? Sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Cebu, sa Pampanga. And mga affiliates natin sila yan, no? So, kung taga-ibang taga-ibang lalawigan kayo, you can get in touch with DISAPI and i-connect namin sila sa pinakamalapit na asosasyon or affiliate namin na kung saan sila pwede makipag-ugnayan, no? Ngayon, sa social media, makikita natin siguro mga 40,000 ang members ng Down Syndrome Association of the Philippines. Pero ang members talaga na ang members siguro nasa mga 15,000, pero approximately malayo pa yun, 15,000 pero approximately siguro ang populasyon ng mga taong may Down syndrome sa Pilipinas naabot ng mga 140,000. Okay, ano po ang nila, age range nila for now? Marami na rin po bang adult? Okay. Kaya po ako naging interesado kasi ang Mabini po ay nagtatayo ng kasama rin po natin diyan si Miss Janine. Nagka-capacitate po tayo ng mga youth with disabilities. At isa po doon, isa doon sa 100 members natin ay meron po siyang learning disability or intellectual disability na nag-initiate. Sabi niya, I wanted to start an organization for us, sabing ganon. So, alam niyo po, parang naging emotional ako that time kasi parating nga po, ano po ba ang pananaw niyo tungkol dito? Na kasi nga po, parating na i-represent ng mga parents yung mga may learners, may intellectual, or yung mga child or person with Down syndrome. So, ma-assess po ba natin na meron siyang masasabi niyo, they can already have their own organization or something? Nabanggit ko kanina na ang Down Syndrome Association ay parent support. We have so many information, no? Marami kaming kaalaman tungkol sa Down syndrome. Medically, kasi naka-back up sa atin mga medical professionals. Medical doctors. Geneticists, developmental pediatricians, cardio, lahat ng klase ng nasa likuran natin. So, what we can do for them, para ma-educate natin yung mga parents, yung pamilya at yung community, dina-download namin sa kanila yung mga information na ito for free. So kung meron kayong alam na organization na gustong makipag-ugnayan sa amin upang sa ganon makatulong natin sila sa information dissemination, we are very willing to work with them para mapabilis yung pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa Down syndrome sa hindi lang sa isang lugar kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na po ba kayong naging experience nga po na mga kabataan na may Down syndrome na yun nga, para nag-i-initiate sila to have their own organization or wala pa? Marami na din kaming Actually, not necessarily may Down syndrome, kundi siguro meron silang kapatid na may Down syndrome, ganun, or ang ibig ko sabihin yung mismong mga taong may Down syndrome, yung may mga learners with disability or intellectual disability as you. None so far, no. Pero oo, kasi nga
iba meron silang learning disability, and isa pang problema natin dito sa Pilipinas yung mobility, transportation. Di naman sila talaga ilabas na mag-isa. Kadalasan yan may kasamang magulang, kapatid, or caregiver, something like that. Yun. So wala po ba yung mga high functioning like kaya nila mag-decide on themselves? Wala po tayong aspeto ng pagtitrain mismo sa ating mga kabataang may Down syndrome? Siguro sabihin ko that isa yan sa challenging sitwasyon ng Yan yung challenges po. Kasi unang-una, ang isang tao may individual na may Down syndrome, kailangan niya ng guidance, ng support group, ng body system. Kailangan niya ng mga therapy, kailangan niya ng SPED education, and so on. So, kaya lang, talagang may kakulangan. Ang taas ng attrition rate natin yung ating mga physical therapies o mga therapies na occupational therapies. So, konti lang po. Konti na, nag-a-abroad pa sila. Iyon. Tsaka isa pa, nalaman ko sa ating educational system, itong mga courses na ganito, therapy and SPED education, gustuhin man ng mga bata na pag-aralan yan, may quota system pala yan. Hindi sila basta pesa makapasok. So ang laki-laki ng demand. Ang laki-laki ng demand kasi, di ba, yung iba nasa autism spectrum, may global delay, may speech impediment, may Down syndrome. Walang kulang tayo talaga sa mga therapies. Napakahirap po kumuha ng isa pa. Maliban yan sa aking opinion, dalawa ang challenge na hinaharap ng isang magulang na may anak na may Down syndrome o yung Down syndrome. Sige po. Pagdating sa therapy at saka SPED education, availability, number 1. Number 2, affordability. Hindi po siya mura. So yun po siguro yung pwede nating i-advocate sa mga PIDAO, local government, that they should have a program for that. Opo, kaya nga kinakakausapin natin sila doktora sa Friday na kaya natin sila inimbita. Ipaalam sa kanila, ito yung mga kailangan namin. At lagi natin sinasabi, it takes a village to raise a child. Raise a child. Tama po. Miss Janine? Yeah, yun nga, tama rin yun kasi Doc J, mahirap din talaga sa mga persons with Down syndrome yung mag-organize sila ng sarili nila kasi they always need the support of their family or caregiver. I agree with rin po kay Sir Luis, and also yung mga services na kayang na aside from yung mga medical doctors or specialists na kaya mag-handle ng kanilang condition, nag-a-abroad, and also sir, di ba, yung mga therapy, yung mga services na para makatulong po din sa mga person with Down syndrome is expensive. Kaya sir, paano po ba nakakatulong yung inyong organization na Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation para po matulungan yung pamilya po natin na can't afford to get services that could help their family member with Down syndrome? Do you provide services like financial assistance, sir, or ano po kaya yung pwedeng maitulong ng DASAPI dun sa mga pamilya po na mahihirap, na may anak po o kapamilya na may Down syndrome, sir? Unang-una, ang DASAPI is a non-profit organization. Yes, sir. So ang aming pagpapatuloy ng aming mga gawain dahil sa kabutihan ng kalooban ng mga sponsors, no? Okay. Kasi meron tayong mini-maintain na opisina, meron tayong tatlong empleado, ganon. Pero hindi yan nagiging limitasyon para hindi tayo makatulong sa ating mga kapwa magulang na merong anak na may Down syndrome. Kasi nagbibigay kami ng early intervention seminar 4 times a year.
And doon tinuturo natin kung ano yung mga kailangan nilang gawin, no? Ngayon, kung medical attention yung kailangan ng Yeah. bata, tinuturuan natin sila kung saan pwede silang pumunta sa heart center. And heart center, nandiyan naman, meron na silang process na naka-ready na. So, Mhm. din lang nila. Sa UP naman, PGH, nagbibigay ng mga therapy, libre. Murang-mura, 50 pesos lang yata. Kaya lang, Yeah. maging matyaga lang sana yung mga magulang. It's not that the government is not providing, but they Yeah. can, maabil naman nila maging matyaga lang sila. At saka meron tayong isang speaker sa Friday, si Teacher Archie, meron siyang program na online therapy naman. Online. Hmm. Oh, wow. Na very affordable. So, ika nga, highly recommended na face-to-face ang therapy, pero it's better than none, di ba? At least ito meron. Tsaka therapist talaga yung nagbibigay, nagtuturo. So, I hope the LGUs will avail his services. Yeah, Ka Luis, Janine, di po ba meron na tayo sa Zmorph package ng PhilHealth na ano po ba natin to na e-explore natin? Inaano natin yan na itinuturo natin sa mga members natin kasi nga 50% of children with Down syndrome, no, pag pinanganak sila meron silang heart condition. Most of them kailangan ng medical intervention, kailangan maoperahan. So dun sa ating mga kapwa magulang na medyo may financial challenge, they can go to PhilHealth and avail that C package, no? And then meron din meron din sa heart center, meron lang ready online. They can apply online na mabibigyan sila ng medical attention yung anak nila on a very minimal expense. And then nandiyan naman din meron mga nagbibigay ng they call this mga guarantee letters ganon to support. So yeah, just be patient and be aggressive in approaching these agencies that can help you. Yes po. Nabanggit niyo po na non-government organization kayo. Na po yung mga partnership niyo with the government? Sa ngayon, meron na po ba or wala pa? Formally, wala. Pero talagang meron kami mga memorandum of understanding with the local government units, itong mga PIDAW. Meron kami mga MOUs niya. Natutulungan nyo kami para sa propagate the advocacy in making communities safe, inclusive, and friendly for persons with Down syndrome. Yun yung ating... Ayan, pwede po tayo mag-collab dyan. Ang Mabini can help you out on how to tap the government funding. Ayun pala So, di po ba para maging sustainable at naman mag-election na naman po tayo ngayon. Di po ba nasa batas naman yon, sagaan natin at saka as well as doon sa ito aalamin ko pa talaga yung DILG Memorandum Circular if it is still applicable for now, yung 2014-59 po. Ayan, made mention na ang ating kinukol na ang ating attention ni Direk Ina. So, yes, Miss Janine, your last question for Ka Luis. Okay. Ka Luis, dun po sa mga nakikinig po sa ngayon na parents with child with Down syndrome, paano po ba sila pwedeng magpamiyembro sa Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation? May mga requirements po ba? Or paano po sila mag-get in touch with you? Do you have Facebook account? Or are there any methods that we could share sa ating pong mga nakikinig to be a member of this sir? Pinakamadaling paraan sa pamamagitan ng Facebook, no? Kasi may Facebook page naman ang ikihin nyo lang yung Down Syndrome Association of the Philippines o kaya DSAPI. And then from there, you can send us a message na gusto nyo mag-member. And then we will reply to you. Papadala namin sa inyo yung application form and we will get your mga contact numbers ninyo and we will be in touch with you. Ganon. So I think Facebook page will be the most pinakamadali. Yes po.
Yan. So, ayan, wala na po tayo halos oras. Ang dami po namin natutunan ngayong hapon. Meron po akong isa pang issue na gustong i-brought up. Yun hong takot ng mga magulang na paano kung mauna silang mawala over their child or kids with Down syndrome, paano nyo po ba ito mapaparating sa kanila na hindi naman heavy ang dating? Ano din yan, no? Kasi di po ba may lifespan sila? Parang, yeah. What if the parent goes first? Sa ngayon kasi, ang lifespan ng mga taong may Down syndrome, umaabot na sila ng 65 years old because of the progress ng medical science. No? Tsaka itong ginagawa natin ng information dissemination, paano sila mapapangalagaan yung kanilang kalusugan. So it's extending, nabibigyan ng mas magandang atensyon ang kalusugan ng mga individual na may Down syndrome. Ngayon, siguro ako personally, personal opinion ko lang, siyempre wala naman tayong mga institusyon na pwedeng paglagakan. Ayaw naman natin yan gawin. So, siguro kung mapalad, kung may mga kapatid, ihanda na po ninyo yung mga kapatid na mahalin. Madali naman Actually, natural naman ang dating sa mga kapatid na alagaan nila yung kanilang kapatid. And then, siyempre, mag-ipon para hindi naman maging burden para sa insurance, ganun. Ito po yung mga practical na pamamaraan. Kumuha ng insurance, medical insurance, life insurance, mag-ipon, para naman kung sakali dumating yung panahon na yun, hindi naman makatulong pa rin tayo dun sa ating pag-iiwanan sa ating anak, sa kapatid man o sa kamag-anak. Well, at least merong mag-aasikaso sa kanila eventually if that happens. Yan, maraming pong salamat ka, Luis. Stay muna po tayo. At i-show lang po natin ang ating public service. JM, please. So, pinararating po ng asosasyon din ng mga children with disabilities, meron pong art exhibit of Zamboanga del Norte na ang title po ay Sinag, Sigla ng Sining. Ito po ay magaganap ngayong February. Ito po ay nagaganap na actually ngayon simula po ng February 21 hanggang sa 28, 2025. Sa Alimol Activity Area, lower ground floor, Araneta City, Quezon City. So, may National Arts Month, under National Arts Month po nitong buwan ng Pebrero. So, JM, yung another public service. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Encarnacion is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnacion@gmail.com. It's incarnacion@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnacion Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnacion. Dahil sa Incarnacion, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address incarnacion@gmail.com. Incarnacion@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnacion Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners.
CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayun, marami pong salamat. Ka Luis, ang inyo pong message sa ating pong manonood. Una, nagpapasalamat ako sa Inclunasyon at saka sa iyo, Dr. Ina, at kay Janine, also kay Ina dahil sa interview na to at maraming salamat sa inyo. Sa ating mga taga-pakinig, sama-sama po tayo at magtulungan po tayo na gawin nating safe, inclusive, and friendly ang ating mga communities. Hindi lamang po para sa mga individual na may Down syndrome, kundi para po sa ating lahat. Maraming salamat po. Marami pong salamat. We're privileged po to have you. Miss Janine, your message as well? Base nga po sa UNCRPD, Article 7, children with disability, gawin po natin na inclusive. Tama po yung sinabi ni Sir Luis, inclusive, protective po, and empowering ang ating society so that yung mga person or children with disability, not only yung mga children with Down syndrome, can fully and effectively participate in the society on an equal basis with others, like children without disability. Yun po talaga ang pinopromote ng ating pong programa. Lahat po ng ating pong pakiki-engage sa LGU or sa non-government organization, di ba, Doc Jean, is always anchored to UNCRPD. So, sana po, protektahan po natin ang kapakanan palagi na po ng mga batang may kapansanan. Yes, thank you, Miss Janine. Napakamalaman ng iyong mensahe. Alam niyo po mga ka-inclunasyon, hindi madali ang pagkakaroon po ng kapansanan. Di ba, Janine? Yes. Ako po ay may moderate anxiety on top of having the physical disability wherein I cannot take any medicine. Bakit po? Kasi sa aking profession, kailangan yung mindset ko ay parating aware sa lahat ng bagay because we treat patients. So I have this phrase na nakadikit po sa wall ng aming kwarto, fronting our bed mismo, that says, wake up every morning with the thought that something wonderful is going to happen. At mga ka-inclinasyon, isa po ang araw na ito. Yay, Miss Janine, diba? Agree. Gusto ko po magpasalamat ng taos-puso sa mga kinalabog ba, binulabog na mga kamag-anak, mga kaibigan, kasamahan sa sektor, and of course, ang mga pasyente po natin sa inyong panonood. Isang mapagpalang hapon po muli dito sa Inclunasyon. Parati nating sinasabi, Inclunasyon. Now na. Yes, thank you very much.